Ang alamat ni Marikit, ang unang rosas mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Noong unang panahon, sa halamanan ng pagsibol, may isang bulaklak na ubod ng ganda na nagngangalang Marikit. Ang kanyang talulot ay maputi at kumikinang na parang bituin na bumaba sa lupa. Araw-araw, ipinagmamalaki ni Marikit ang kanyang ganda. Pansinin niyo ako, sigaw niya. Ako ang diwata ng hardin at kayo ay mga simpleng dahon lang na walang kulay. Isang umaga, dumating si Luntian, ang matandang tagapangalaga ng halamanan. Tinanong niya ng malumanay, Marikit, ang tunay bang kagandahan ay matatagpuan lamang sa panlabas na anyo? Tumawa lang si Marikit. Aba, Luntian, tingnan mo ako, sabi niya habang bahagyang kumikindat ang kaniyang talulot. Ang ganda ko ang nagbibigay buhay sa hardin. Ako ang agad napapansin ng lahat. Sino ba naman ang titingin sa isang simpleng dahon kumpara sa kagandahan ko? Hindi nagtagal, nagbago ang panahon. Isang malakas na unos ang dumating at hinawi ang lahat ng kariktahan ni Marikit. Nalagas ang kanyang perpektong talulot at tinangay ng hangin. Napuno ng lungkot si Marikit. Wala na ang kanyang ipinagmamalaki, ang makukulay niyang talulot at bango. Ngayon, isa na lamang siyang pangkaraniwang sanga na puno ng matutulis na tinik. Parang nakalimutan na siya ng lahat at ang dating sigla niya ay napalitan ng katahimikan at lungkot. Habang siya ay naghihinagpis, napansin niya si Liwayway, isang maliit na halaman. Kahit walang makulay na talulot, abala ito sa pagtulong at paglilong sa ibang maliliit na insekto. Naramdaman ni Marikit ang kanyang pagkakamali. Nalaman niya na ang tunay na ganda ay nasa kabutihan at pagpapakumbaba, tulad ng ipinakita ni Liwayway. Dahil sa kanyang pagbabagong loob, ginantimpalaan siya ni Luntian. Muling sumibol ang kanyang talulot at hindi lang isa ang lumitaw, kundi maraming patong-patong na kulay pula, kumikislap sa liwanag ng araw. Halos hindi makapaniwala si Marikit sa ganda ng kanyang bagong anyo at ramdam niya ang init ng pagmamalasak at pagkilala sa kanyang pagbabago. Siya na ang rosas. Ang kanyang matamis na amoy ay paalala sa lahat na ang tunay na ganda ay hindi kumukupas kung ito ay nanggagaling sa kabutihan. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.